Hallelujah. Hallelujah. God is here. Ang Diyos, ani agayon dinhi. Almighty God says, call to me. Ang labing gabanan nga Diyos nagingon nga sangpita ako. When the God speaker listen to the word of God very carefully. O sa diha na ang Diyos magtawag kinahanglan nga kung ang Diyos makinistorya kinahanglan gyud ang paminawang pag-ayo ang mensahe. We read in Bible, Jeremiah chapter 33, verse 2 to 3. Ug karon atong basahon sa atong mga Biblia sa Jeremias kapitulo 33, bersikulo 2 abot sa 3. Kung nagbasa, siya nga nagbuhat sa kalibutan kung nagpahimutang niini o kan sa ngalan mao si Yahweh, mingon ka nako, ang kita ako ug tubagon ko gayon ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang, wala mo masayri. As Parker Pride word, so man is born to trouble, Job says. Sa mga aligatong mulupad pataas, ang tao usab na tao manha sa kasamo. Even today, countless people suffer from illnesses. Bisan karon adunay dili maihap nga mga katawhan nga nag-antos sa mga balatian. They are dying from virus, especially those bitten by these microbes like mosquitoes. Imalatyon sila tungod sa mga kagaw ng bakterya bisan sa gagmay ng mga mananap sama sa lamok. So many people have been died and suffered due to the pandemic coronavirus. O kaniadto sa adunay daghang mga tao ang nangamatay ug nag-antos sila pag-ayo tungod sa pandemya or sa panahon sa coronavirus. So likewise, we are constantly suffering from problems both large or small. Ug sama niini nagpadayon kita sa pag-antos sa mga problema bisan man dako or gagmay. So sometimes we are persecuted, trapped, disappointed, betrayed, and collapses. O mausahay kita makaagi og paglutos, matanggong, madismaya, budhian, ug mahugno. There are times when we fall into the complete despair and darkness, suffering very heavily on us. We feel like dying. O kadunaw say panahon, mabati kita daw, mahulog kita sa hingpit nga pagkawalay paglaom, ug nagkuyog sa kangit-ngit, ug daw kini nga pag-antos bugat kaayo alang kanato, ug daw hapit na ta mamatay. At certain times we must kneel before God and seek Him in prayers. So giiling takna kinahanglan kitang muluhod at ubangan sa Dios ug pangitaon siya pinaagi sa pag-ampo. Then we will surely experience miraculous signs. O sigurado kayo nga atong masinati ang mga milagro. Therefore, we must return to the Word of God Almighty. Kung muna ang kinahanglan kitang mubalik sa pulong sa Dios nga labing gamhanan. We must learn why God says, "Call to me." Kung kinahanglan nato makatunay anong ang Dios maingon sangpita ako. Bible says, Salmo 91 verse 15. Tungod kay ang Biblia nag-ingon sa Salmo kapitulo 91 bersikulo 15. Sa dihang sangpiton ako nila, tubagon ko sila. Magtuban ako kanila sa dihang sila anaa sa kanisdanan. Luwason ko sila ug pasibungkan. Almighty God promised to the people who are troubled, when you call on me, I will answer you. Ug ang labing gamhanan nga Dios nagsaad siya sa mga katawhan, katong mga katawhan nga dunay makasamo kanahingon siya, kung sangpito ninyo ako, tubagon ko gayon kamo. I will make you peaceful and happiness. Imuon ko ikaw nga malinawon ug malipayon. That's why we must learn the truth through the Bible, and then we'll be very happiness and joyful lives. Unang kinahanglan kita makaton sa kamatuoran pinaagi sa Biblia o tapos nato kini masabtan, makabaton gyud kita og kalinaw ug malipayon nga kinabuhi.
Almighty God and Jesus Christ want to help all of you and I. Tungod kay atong labing gamahanan nga Dios ug si Ginoong Hesukristo buot kamutabang kanimo ug kanako. Why God speaks? Because He can solve our problems. Nganong ang Dios nag-ingon man siya tungod kay makahimo siya pagsulbad sa atong mga problema. When the people have a problem, they are searching for some counselor for help them. Kay kung ang mga tao kung ano na sila mga problema, mangita gayud sila mga tao nga makatambag kanila o makahupay kanila. But our God and Jesus Christ is a very wonderful counselor for our lives. Kung ang atong Dios nga si Ginoong Hesukristo mao'y nindot kaayo nga magtatambag sa atong mga kinabuhi. God is speaking through His word. God is speaking through His Spirit. Ug ang Dios nakigistorya siya pinaagi sa iyang mensahe, nakigistorya siya pinaagi usab sa iyang espiritu. God doesn't just speak for promise. Ang Dios wala lamang siya makigistorya para lamang sa kalinawan. Because God is the Almighty God, created the heaven and the earth in the beginning. Kaya ang Dios siya ang labing gamhanan nga Dios ug ibuhat niya sukad pa sa sinugdanan ang langit ug ang yuta. The word of God is very powerful and effective in our lives. Ang pulong sa Dios gamhanan kaayo epektibo kaayo sa atong mga kinabuhi. And Jesus invited all people and then to all of us and bring our problems to Him. Ug gidapit kitang tanan ni Ginoong Hesukristo ug ang tanang mga katawhan, giimbitar kita ni Hesukristo nga ato ang dalhon ang tanan natong mga problema nga diha kaniya. Jesus called you and I, and then Jesus promised, I will solve your problems. Si Jesus nagasampit ka nato ug mingon si nagsaad si Jesus ka nato nga ningon sulbaron ko ang imong mga problema. I want to give you through last Jesus messages. Ningon si Jesus nga gusto kong sulbaron ang imong problema. The Bible teaching us how can we call upon God Almighty. Ug ang Biblia nagtudlo ka nato kung unsaon nato pagduol ug pagtawag sa atong Dios nga labing gamhanan. We can find there in the Bible honest prayers, honest prayer to God. O makaplagan nato diri sa Biblia ang pag-ampo ni Hana, matinud-an pag-ampo ni Hana. When the woman Hannah prayed to God Almighty, his husband Eli's priestess daughter, Hannah was a drunkard. Ug sa diha nga nag-ampo si Hana sa templo sa Dios pang makabatod siya og anak ug iyang giampo iyang bana, ang pari nga si Eli nakaingon nga si Hana usa ka hubog. The Bible says this, 1 Samuel chapter 1, 12 to Ug 13. ang Biblia naghisgot sa unang Samuel kapitulo 1 bersikulo 12 abot sa 13. Unang Samuel kapitulo 1 bersikulo 12 abot sa 13. Dumatag basa. Ug samtang nagpadayon siya pag-ampo sa Ginoo, gipanid-an ni Eli ang bakbak ni Hana. Nag-ampo si Hana sa hilom. Ang mga ngabi lamang niya ang nagkibot-kibot ug wala mabati ang iyang tingog. Busa nagtuo si Eli, nahubog si Hana. The woman Hannah want to have a child. Ang babae nga si Hana, nag-ampo siya kung nagiganahan siyang makaanak. He was a sick God Almighty. Please give me a child. Kung munang iya kayong gipangita sa kanisikasing ng labing kamahalan nga Diyos nga naghangyo ang palihog, hatagi ako og anak. God answers her prayer and give to son Samuel. So ang Diyos mitubag sa iyang pag-ampo ug gihatagan siya og anak nga lalaki nga ginganlan og Samuel. Samuel become a very great prophet in Ug Israel. ini si Samuel nahimo siyang bantugan ug ilado kaayo mga propeta sa Israel. When we seek God Almighty, God answer our prayers. Kung sa diha nato ang pangitahon ng Dios nga labing kamahalan nga Dios pinaagi sa pag-ampo, tubagon sa Dios ang atong mga pag-ampo. Also, New Testament we can learn the prayer of the Syrian woman. Kung diniusab sa bagong kasabutan, atong makatunan ang pag-ampo sa usa ka babayi nga taga Syria. Mark chapter 7, 28 to 29 says. So atong mabasa diri sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 28 abot sa 29 nga nagingon. Mitubag ang babayi apan sir, bisan gani ang mga iro diha
hinalog sa mga lamisa, makakaunman sa mumo sa kabataan. Ug mingon si Jesus kaniya tungod sa imong gisulti, makapauli ka na ang yawa gigula na gikan sa imong anak. The woman who as a daughter versus committed evil spirit in hers. So kining usa ka anak sa babae nga sa usa ka Siryanon, aduna siya anak ka babae nga giyawaan. And he came to before the Jesus Christ. So nga miduol siya kang Hesukristo. He cried out to Jesus Christ for healing his daughters. So mihangyo siya kang Hesukristo maayuhon ang iyang anak nga babae. And Jesus answered her prayers. So gitubag ni Jesus ang iyang pag-ampo. The Syrian woman asked to Jesus Christ very humbly. So kini usa ka babae nga taga Siryanon, mihangyo siya kang Hesukristo uban ang pagkamapahigugsanon. We remind 28. Kung atong hinumduman, balik mo basa ang versikulo 28. Lord, she replied, even the dogs under the Bisan table gani ang mga ero, di hinalog sa lamisa, makakaunman sa mundo sa kabataan. And then Jesus said, daughter, you say like this, return to home and your daughters will be healed, drive out demons, spirit ladies. O miingon sa Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na ang yawa migula na gikan sa imong anak. When we seek God Almighty, we must seek God with a very humbly. Kung muduol kita sa atong Dios nga labing gamanan, atong pangitahon ang Dios nga labing gamanan uban ang pagkamapahigugsanon. All of the God and Jesus can do everything. Tungod ang atong Dios nga si Ginoong Hesukristo mabuhat niya ang tanan. But He can hear the prayer very most of humble people's prayers. Ug labaw sa tanan iyang paminawon ang mga pag-ampo ni adtong mga tawo nga mapahigugsanon kaayo nga nag-ampo. Also, there is the blind man's beggars along the streets. Ug aduna usay usa ka buta nga makililimos nga tawo nga naglimos daplin sa dalan. Bible says about chapter 10, 51 to 52. Ang Biblia nag-ingon sa Marcos kapitulo 10, versikulo 51 hangtod sa 52. Dungan ta og basa. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta. Magtutudlo, gusto mo ta ako nga makita pag-usap. Ug giingnan siya ni Jesus, lakaw na ang imong pagtuo na kaayo kanimo. Diha-diha nakita ang buta ug mikuyog siya kang Jesus. One day, Jesus passing by the Jericho streets. Ug usa ka adlaw ni ana si Jesus milabang siya sa dalan sa Jericho. There's a blind man's Bartimaeus seeking some money, beggars. Dunay usa ka buta nga makililimos sa ingan Bartimeo o nanglimos siya o mangayo siya og kwarta. Bartimaeus cried out, Jesus, Jesus. Apan si Jesus, apan si Bartimeo misinggit nga Jesus, Jesus. Along the people say to Bartimaeus, be silent. Apan ang mga tawo sa palibot ni Bartimeo gibuyag siya nga maghilom lamang siya. But Bartimaeus did not hear the people's message and cried out more loudly, Jesus, Jesus, have mercy on me. Apan wala manimati si Bartimeo sa mga hangyo sa mga tao kaniya. Hinuon mas misinggit pa siya og kusugan na ingon, Jesus, Jesus, kaluyi tawo nako. And then Jesus stopped and what do you want me to do for you? Si Jesus gihuno ug nangutana unsa may buot mo nga among buhaton alang kanimo. The blind man said, Jesus, Lama, I want to see. Ug mitubag si Bartimeo nga butang mingon magtutudlo, gusto ko ta ako nga makita pag-usap. And Jesus says, go, your faith has healed you. O miingon si Jesus kaniya, lakaw na kay ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Bible says immediately he received his sight and followed Jesus Christ around the Lord. O ang Biblia nag-ingon nga diha nakita ang buta ug mikuyog siya kay Jesus na ayo siya daplin sa dalan. Even though blind man Bartimaeus become a disciple of Jesus Christ. Bisan kini usa ka buta nga si Bartimeo nahimo siyang disipulo or sumusunod ni Hesukristo. All of you can, when you open the eyes, you can
follow Jesus Christ. Mamunang kita usab kung maabli ang atong espiritu anong mga mata, makahimo kita pagsunod kang Jesucristo. Because God says, I will answer you whatever you pray to me. Tungod kay ang Dios nagtingon nga tupakon ko gayon ikaw bisan unsa ang imong iampo or pangayoon kanako. God is alive. Ang Dios buhi gayon. But idol cannot answer our prayer, but God answer our prayers. Ang mga Diyos dili makatubag sa atong mga pagampo apan ang Dios matubag niya ang atong mga pagampo. Many people made the idol statues and offering to them and worship to them. So sa mga daghang mga tao ang naghimo og mga Diyos, nagkulit og mga Diyos ilang gialagaran sila ug gihalaran sila. Which is the idol Bible says? Kung unsa man ang mga Diyos, sumala sa gigon sa Biblia. Everything in the world is made by the hand of man. This is the all kind of statues idols. So, tanang mga butang sa kalibutan nga kinulit or binuhat sa mga kamot sa tao, kining tanan mao ang mga Diyos. They are not alive. They cannot answer our prayers. Dili sila buhi, wala sila kinabuhi, o dili sila makatubag sa atong mga pagampo. That's why we must learning the truth. Muna kinahanglan natong makatunan ang kamatuoran. Almighty God answered with the fire through prayers. Sama nga ang labing kamahalan nga Dios, mutubag siya pinaagi usab sa kalayo panahon sa pagampo. Bible says 1 Kings chapter 18, 21 to 39. Sama sa gigon sa Biblia sa unang mga hari, kapitulo 18, versikulo 21 hangtod sa 39. We read all together. Duman na ubasa. Si Elias miduol sa tanang katawhan ug mingon, "Nganong dili man kamo makahugog kung si Yahweh mao ang Dios? Simbaha siya, apan kung si Baal mao ang Dios, siya'y simbaha. Apan ang katawhan wala gayud mutubag kaniya." Unya si Elias mingon sa katawhan, "Ako na lamang ang nahibilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan ang mga propeta ni Baal 450 ka buok. Hatagi kami og duha ka turong baka. Papiliha sila usa ang ilang ihawon ug lagpahon ug itugtong sa sugnod apan kinahanglan nga dili kini duslitan. Unya andamon ko usab ang usa ka turo gipahimutan ko ibabaw sa sugnod ug dili usab duslitan. Ug sampiton nila ang ngalan sa ilang Dios ug sampiton ko usab ang ngalan ni Yahweh. Ang mutubag pinaagi sa pagpadalag kanayo siya mao ang Dios. Ug ang mga tao miuyon. Unya si Elias maingon sa mga propeta ni Baal, "Pagpili kamo sa katurong baka, ug andaman ninyo kini paguna, kay daghan man kamo ug sangpita ang inyong Dios nga magpadala siya kalayo." Gikuha nila ang turong nga gihatag kanila. Giandam nila kini ug isangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila maingon, "O Baal, tubaga intawon kami." Nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayoy mitubag. Sa pagkaudto, si Elias bibugal-bugal kanila nga nagingon, "Kusga pagsangpit kay Dios man kahan siya. Tingalig na malantong pa siya o tingali may gilakaw o natulog ba o kinahanglang pukawon." Ug mikusog sila pagsangpit ug gisamad-samaran nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada o bangkaw, sumala sa ilang nabatasan. Sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang hapunong halad apan wala kayo mitubag kanila. Unya mingon si Elias, ngadto sa tanang katawhan, "Duol kamo kanako, miduol kaniya ang tanang tawo." Ug giayon niya ang nagguba nga halaran sa Ginoo. Unya nagkuha si Elias ug 12 ka bato sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob, naginganlan sa Ginoo ug Israel. Kung pinaagi niining mga bato, naghimo siya halaran sa ngalan sa Ginoo. Ug naghimo siya usa ka kanal libot sa halaran, ug ang kadagkuan niini kasudlan og 20 ka litro nga tubig. Gipahimutan niya ang mga sugnod ug gilapa niya ang baka ug gitungtong diha sa mga sugnod. Mingon siya, "Kun ang tubig ang upat ka tadyaw ug bubuhi ang halad nga sunugonon, ingon man ang mga sugnod." Ug mingon pagayon siya, "Bubuhi pa ninyo." Ug gibubuan na usab nila kini. Unya mingon na usab kanila si Elias, "Bubuhi na usab ninyo sa ikatulong higayon." Ug himo nila kini. Misanang ang tubig
tubig libot sa halaran ug ang kanal nga puno usab sa tubig. Sa paghimo na sa hapunon nga halag, si propeta Elias miduol sa halaran ug mingon, "O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ipakita ining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel, nga ako mao ang imong alagad nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubagaing tawon ako, O Ginoo, aron masayon kining katawhan nga ikaw mao ang Dios nga nagpahidulsol nga gipahidulsol mo sila. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo. O giulot ang halad nga sunugonon ingon man ang suknod lakip ang mga bato ug abot ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan nang hapak sila og bingon, si Yahweh mao ang Dios, si Yahweh lamang ang Dios." At the time of Elijah, there is the many prophets. Kung atong panahon ni Elias, adunay daghan kaayong mga propeta. But most of them, false prophet, cannot hear the voice of God, cannot communication with the God Almighty. Apan kadaghanan kanila mga sayop sila ang mga propeta tungod kay dili wala sila kadungog sa tingog sa Dios ug wala sila relasyon o pagpakigsultianay sa Dios. They are not serving the God Almighty, they are serving the another God, Baal. Noon wala nila alagari ang Dios nga labing gamhanan kundi nakalagad sila sa Dios nga gitawag og Baal. After Elijah heard the voice of God, he called the old prophet in Israel on the Carmels, mountain of Carmels. O tapos madungog ni Elias ang tingog sa Dios, iyang gitawag ug gitigom ang tanang mga propeta ni Baal ug iyang gipaadto dito sa bukid sa Carmel. And as the first prophets, Baal's prophet, they called their God in the morning to afternoon, but there is no answer. O kining mga propeta ni Baal, nagsangpit sila kang Baal, sugod kayo sa butag, ang ito na naabot sa hapon, apan walay tubag na ilang nadawat. This is very important instructions. Why God there's no answers? Kini importante kayo kaayo mga panimangno kanato, subo kanato ngano ang Dios, wala man mo tubag. Because their God is not alive, not theirs. Tungod kay ang ilahang Dios nga gisampit, wala may kinabuhi o dili pud sila buhi o dili patay sila. The prophet of Baal, many 450 members cried to their gods, but no answer there. Ang mga propeta ni Baal daghan kaayo sila, mga 450 sila kabuok nga nagsampit nga madasigon sa ilahang Dios apan wala gayon tubag. But prophet Elijah only one prayed to God Almighty. Apan si propeta Elias na siya lamang usa ang sampit sa Dios nga labing gamhanan. Before he prayed to God Almighty, Bible says Elijah repaired the altar of the Lord. So, sa wala pa magsampit si Elias sa Dios nga labing gamhanan, ang gibuhat ni Elias, iyahon ang giayo ang nagubak nga altar halaran sa Dios. Repair the altar of the Lord is very important before we pray to God Almighty. Ang pag-ayo sa halaran sa Dios, importante kayo kaayo usa ta ampo o mag-ampo sa Dios nga labing gamhanan. After that, Elijah prayed to God, Lord God Almighty, answer my prayer, answer me. Tapos niya na si Elias, nagsampit siya sa Dios nga labing gamhanan nga naingon, O Ginoong Dios, tubaga yung tawon ako, tubaga ang akong pag-ampo. And then the fire of the Lord fell down and burning the sacrifice, wood and the stone, everything says. Sa dali katunay kakong kusog kayo ang kalayo mamikanaog o silaog ang tanang mga halaran. After that, Elijah said to the servant, all of the false prophets, kill, bring the Kidron rivers. O tapos ni Ana, isugo si Elias na tanang mga propeta ni Baal, patyon silang tanan o dadon sila dito sa suba sa Kidron. Because they have no power. They believe the false God. Patay ni sila kung wala sila gahom o galing ilang gituuhan, mauman ang sayop nga Dios. This is the very important instruction in our situations. So, kini importante kayo kaayo pahimangno o subok sa atong sitwasyon. So,
God sent down a great rain after answered from heavens. So, tapos na ini makatubag ang Dios sa pag-ampong ni Elias, ipadala siya kusog kaayo nga ulan. At that time in Israel, 3.5 years, no rain, no dew. That's why there is no grass. Many people and animals will be die, ladies. Kung aning panahon na sunod sa tulong ka tuig ug tunga, walay ulan-ulan ug walay yamog kani abroad sa yuta sa Israel ug unang ang mga kahayupan wala sa nagkakaon tungod kay walay mga tanong, walay mga sabdok. Ang mga kahayupan lakip ang mga katawhan, himalag-yung sila tungod kay walay ulan. But when the Elijah prayed to God Almighty opened the gate of heaven and bring down the heavy rain to filling all in Israel. Parang sa diya nga nag-ampos Elias sa Dios, iabrihan sa Dios ang harian sa langit o may paulan sa usog kayo maulan o kini nakahumod o nakabasa kayo sa tibuok nasod sa Israel. And then all animals and there's vegetable will very plentifully eating and enjoying and growing very much. So, tanang mga kahayupan, lapit ang mga sagbot o mga utanon o mga tanong, itubog kayo pag-ayo. Likewise, nowadays Almighty God poured His Spirit on all people in the Philippines of the world also. Sama usab nini nga atong labing kamanan nga Dios, yang ibugno ang palang espiritu sa tibuok nasod sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Bible promises you will receive the power and the Holy Spirit come upon you. You will become a witness of Jesus Christ to the end of the earth. Ang Biblia nagsaad nga makadawat kita og gahom ko ng balang espiritu mutunsad na kanato ug mahimo kita ang mga saksi ni Ginoong Hesukristo hangtod sa katapusan sa kalibutan. We must believe only Almighty God can hear our prayer, resolve our problems. Kung na atong tuuhan nga ang labing gamhanan nga Dios lamang ang makadungog ang maminaw sa atong mga pag-ampo ug makasulbad sa tanan natong mga problema. Bible promises John chapter 14, 13 to 14. Sama nga ang Biblia nagsaad dinhi sa libro sa Juan kapitulo 14 bersikulo 13 abot sa 14. Dungan ang basa. O buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayuon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sana. Kung mangayo kamo bisan unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Amen. Amen. We must ask it to God in the name of Jesus Christ, and then He will do everything. Kailangan yun ka mangayo kita sa Dios o buhaton gayud niya ang tanang butang. And then we can see the great and unsearchable things you do not know until now. So makita gayud nato ang mga kahibulungan o mga butang wala pa nato masayre hangtod karon. Many people want to know the truth and the scripture of God, kingdom of heavens. Sa mga daghang mga tao ang buot gayud nga makabalo o masayod sa mga sikreto may tungod sa gingharian sa langit. Bible promises, where does my help come from? Ang Biblia usab nagsaad, diin man makika ng akong panabang. We must trust in the Bible, Psalm 121 verse 1, 2. So kinahanglan kita ang musalig sa Biblia sa kasagingon sa Salmo 121, Salmo 121 bersikulo 1 hangtod sa 2. I lift up my Pagtawa eyes sa to the kabugingan, mountains. kabutanan, diin magikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. So we must believe our help come from the Lord God Almighty. Kung ang ato gayong tuuhan, ang atong panabang nagikan sa Dios nga labing ganghanan. So we cannot fathom the depths of His thoughts. Kung dili gid nato matugkad ang kalalom sa iyang hunahuna. Bible says Isaiah 55, 8 to 9. Sa Biblia, sa Isaias kapitulo 55, bersikulo 8 abot sa 9. Dungan ta basa, kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug
ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo, kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Amen. We must believe our God and Jesus Christ is the Almighty God, Almighty. Kinahanglan gyud natong tuuhan nga atong Dios nga si Ginoong Jesucristo, siya ang labing gamhanan nga Dios. The other day, God answered me Isaiah 14 verse 24. So katong niaging mga adlaw gitubag ang pag-ampon ni Pastor Lee diri sa Isaias 14. Isaiah 14:24. Isaiah 14:24. The Lord Almighty has sworn. Nanumpa ang Ginoo nga labing gamhanan, akong gilaraw mahitabo kayon, ug ang akong pagbuot matuman usa. Amen. Almighty God had a plan. Ang labing gamhanan nga Dios aduna gayud siya ay plano. And then it will be done by His powers. O mahitabo gayud kini pinaagi ra usab sa iyang gahom. Almighty God has a purpose, so it will happen, come true. Ug ang labing gamhanan nga Dios aduna siya katuyuan ug kini mahitabo gayud. Amen. We must confirm through Bible and follow the Word of God. Kinahanglan nato kini makumpirma or masigurado o kinahanglan sa pinaagi sa Biblia o kinahanglan natong sundon ang pulong sa Dios. The Bible promises God is our provider. Ang Biblia nagsaad nga ang Dios mao'y hatag sa atong gikinahanglan. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Atong basahan sa itong mga Biblia sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 9. Dungan ta og basa. Inuwan sumala sa ingon sa kasulatan, ang walang makita ug madungog ug ang walang gayon palandunga sa tao, mao ang giandaw sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Almighty God preparing everything for the peoples. Ang labing gamhanan nga Dios nag-andam gayon siya sa tanang butang alang sa katawhan. But they cannot see, they cannot hear, they cannot touch them. Apan dili nila kini makita, dili nila kini madungog or bisan dili nila kini mahika. Bible promises, how can we see and touch it, receive that Kung once? ang Biblia nagsaad ug nag-ingon saan man nato aron nato makita kini, mahikap kini. 1 Corinthians chapter 2 verse 10 answered this one. Diri sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 10 mao kini ang tubag. Apan gipadayag ka nato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang. Bisan pa ni atong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. People cannot receive the blessing and serve because they have no Holy Spirit. Ang mga tao dili nila madawatan ang tubag sa ilang mga pag-ampo o sila kadawat ng panalangin tungod kay walay balang espiritu sa ilang kinabuhi. Somebody needed prayer, needed Holy Spirit working. Ang uban kung gamay sila o pag-ampo, gamay raw sa nagalihok ang balang espiritu. Somebody much prayer, Holy Spirit much powerfully working with them. Kung ang tao mag-ampo o taas kaayo mga panahon, mas makusgano nagalihok ang balang espiritu alang kanila. They can understanding everything because God opened their spiritual brain and mind. Makasabot gayud sila pag-ayo, makasabot sila sa daghang mga utang tungod kay ang labing gamhanan ng Dios nag-abli man sa ilang espiritu anong mga hunahuna. Almighty God answered whatever they ask us. O ang Dios tubagon niya sa unsa ilang pangayuon. That's why we must return to the Holy Bible, deeply understanding to the Holy Spirit of God. Kung kinahanglan kitang mobalik sa balaang Biblia o lalong na ato ang sabton ang pulong sa Dios pinaagi sa tabang sa balaang espiritu sa Do Dios. not think we have reached a dead end. Kung dili usab kita maghuna-huna nga naa na ta sa katapusan o dili lamang kita takan. Bible says God thought are higher than ours. Kaya ang Biblia nag-ingon nga ang huna-huna sa Dios mas labaw kaysa sa atuan. My idea is very leaders. Ang mga ideya ni Pastor Lee, gamay lamang kaayo. That's why I need to seek God Almighty every morning, every evening, every
moment for receive the unsearchable things what I do not know. Kung nagikinahanglan niya ang pangitaon ng Dios sa buntag, sa udto, sa gabi, ug sa matag minuto aron nga makaplagan niya o masayran niya ang mga butang nga wala pa niya masayre. Almighty God make a miraculous signs across the Red Sea. All people of Israel, 2 million people very safely across the Red Sea. Kung sama nga ang labing gamhanan ng Dios nahimo siya og milagro sa diha nga milabang sila, ang milabang ang mga katawan sa Dios sa dagat nga pula, mga 2 milyones ka mga katawan ang nakalapag gikan sa dagat nga pula. Moses could not lead the 2 million people across the Red Sea. Kung si Moises lamang dili gayud siya makahimo pagpalabang sa mga 2 milyones ka mga tawo dinhi sa dagat nga pula. That's why Moses prayed to God Almighty. Please help me. How can we cross the Red Sea with the 2 million people very too much? Muna si Moises nag-ampo siya o naghangyo siya sa labing gamhanan nga Dios nga nagingon, palihog tabangin ako kung saan na mo paglabang gikan sa dagat nga pula. When Moses prayed to God Almighty, God divided the Red Sea overnight. All of them across the Red Sea, very cities. Kung sa diha na nag-ampo si Moises sa labing gamhanan nga Dios, tunga sa Dios ang dagat kung sa tibuok gabi nakalabang ang mga 2 milyones nga mga katawan dito sa dagat nga pula. God was working through men of prayers. O ang Dios naglihog gayud siya sa mga tamo nga may nagpugon. That's why we need to pray. Seek God to go honestly heart. Muna kailangan kita nga mag-ampo ang pangitaon nato ang Dios sa kinasing-kasing ngayon. And then you can see the one of the miraculous signs. You can make a new vision and purpose. Kung makita o bagong mga milagro o makabaton kita mga bagong pangandoy o mga paglaom. Nowadays, a very corruption generation, many people cannot follow the Jesus Christ very well. Sa mga karong panahon na dautan o kurap na kaayo dagang mga tao ang hindi na makasunod pag-ayo na Hesus Kristo. But who ever received the Holy Spirit and full of the Holy Spirit, they like to follow Jesus Christ, very enjoying their life with their Jesus Christ. Kapag itong mga tao nga nakadawat sa balang espiritu, na puno sa balang espiritu, malipayon kayo sila, kamusunod o magkinabuhin kang Hesus Kristo. But like enjoying with the Jesus Christ for the minister of God, evangelism, saving the people, help the people, provide what they need from God Almighty. Ang mga malipayon kayo siya, makikuban sa Diyos nga nagkamahalan pinagi sa pag-ebanghelyo, sa pagsangyo sa mayong balita sa mga katawan, sa paghatag sa ginagmay, sa gikinahanglan sa mga katawhan. So I am learning the truth in the Philippine ministry. God is alive. You hear our praying very well. Kung nakatun siya sa kamatukuran, samtang nagpamuhat siya diri sa nasod sa Pilipinas nga ang Diyos, galihog gayon ug laminaw siya sa mga pagampo. But if we do not seek God Almighty, God cannot answer very wonderful things. Apan kung dili usab nato pangitaon ang labing gamhanan nga Dios, dili usab siya makatubag kanato, makahatag kanato og mga maanindot nga mga butang. So we must trust in God and the Bibles. Muna kinahanglan kitang mosalig sa Dios ug sa Biblia. Have a patience in God and the Jesus Christ. Magbaton kita pagtuo sa Dios ug ang Ginoong Hesukristo. And God has answered that are so great and incomparable that human cannot even imagine. Nganay ang Dios motubag siya sa mga pag-ampo dagkong mga butang nga masabtan ug bisan dili matugkad sa atong mga hunahuna. People cannot imagine the secret of God very well. Ang mga tao dili gyud nila mahuna-huna o matugkad pa kayo kung unsa gyud ang mga sekreto sa Dios. Almighty God gave us the vision, planned the whole church along the Negros Islands. Kung ang labing gamhanan nga Dios naghatag ka natong pananawon nga magtukod kita og daghang mga simbahan sa tibuok Negros. Over the mountain, over the sea, God would plant the real Christian church, deliver the good news to all people for salvation of their souls. Sa kabukiran o sa kadagatan man o diin asa nga dapit ang Dios gusto siya nga magtukod ug matuod nga simbahan sa Kristohanon aron makaluwas sa ilang mga kalag. That's why I told you, lady, make a center of your life
in Jesus Christ. Murag giingnan nato ni Pastor Lee nga ato ang tibuong sentro sa ato ang kinabuhi sa Hesukristo. Your studying and your job, your business, working is good. Ang atong pag-eskwela, ang atong trabaho, ang atong mga negosyo, maayo gayon kini kaayo. But all that one is the second jobs. Kapan kining tanan maikaduha ra ni nato priority or atong buhaton. First important, seek the kingdom of heaven and His righteousness. All things will given to you. Bible promise. Una sa tanan ato ang unahon pagpangita ang gingharian sa Dios sa iyang pagkamatao. Kining tanang butang igadugang ra dinhi kanato nagingon ang Biblia. We must hold onto the Holy Bibles. Kinahanglan gyud nato hugtan ang balaan nga Biblia. Why Jesus Christ is the center of all our lives. Anong si Jesucristo man ang mahimong sentro sa tibok natong kinabuhi. This Bible, what we have, mentioned about Jesus Christ from the beginning to the ending. Sa kining Biblia nga anaa nato karon nakisgot kini mahitungod kang Jesucristo sukad pa sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Jesus mentions, I was there before the world began with the God Almighty. Kung si Jesus nag-ingon nga sa wala pa buhata ang kalibutan, anaa na ko kauban sa Dios nga labing gamhanan. Before the world began, Jesus was there with the God and the Creator, heaven and the earth, with the God Almighty, with the Holy Spirit, together working very powerfully. Kung sa wala pa magsugod ang kalibutan, si Jesus anaa na kauban sa iyang amahan nga magbubuhat ug ang walang espiritu ug nag-uban sila sa pagpamuhat sa tanang butang. Through prayer, through the word of God, you can understanding very well. Naagi sa pag-ampo o sa pagsabot sa pulong sa Dios, hinay-hinay nato kining masabtan. We have a conclusion message. Prayer is the secret to open the gate of the heaven and the moving the hand of God. Kung na siya ipanapos sa iyang mensahe, ang pag-ampo mo ay usa ka sekreto nga maabli nato ang pultahan sa gingharian sa langit ug mapalihok nato ang mga kamot sa Dios. It is not ordinary prayer, but honest, fervent, and honest prayer that come from the depths of our heart. Kung hindi nga pag-ampo, dili lamang sa ka-ordinaryo nga pag-ampo, kundi matinod-anon, padayon, ug lalong nga pag-ampo nga nagikan ngayon sa ato ang kasi. Such prayer will move God and reveal the great and incomprehensible answer beyond our imagination. Kung ang maong klaseng pag-ampo mo'y makapalihog sa Dios ug makapadayag og daghang mga butang nga masabtan o mutubag siya sa atong mga pag-ampo labaw pa sa ato ang hunahunahon. Last time, James Saira mentioned how much important the prayers. Kung si ato ko mga nagagi ni hisgot si James Shaira kung sa ka importante ang pag-ampo. I saw the messengers, campus after campus ministry. Number 1, prayer. Number 2, prayer. Number 3, prayer will make a campus ministry, every kind of ministry very well. Kung nabasa niya ang mensahe ni Shaira sa messenger o dito iyang nabasahan nga nakabuhat siya sa campus ministry, pinaagi sa sekreto nga una, pag-ampo, ikaduha pag-ampo, ikatulo pag-ampo, pinaagi sa pag-ampo, makabuhat ngayon kita sa buluhaton sa Ebanghelyo bisan sa eskwelahan. Maybe she was listening to my instruction very well. Sobrang nalimati ngayon siya pag-ayo sa isugo or sa gitudlo ni Pastor Lee. I tell you the truth, this day, all of the members, you can remind and seek God Almighty with prayer more honestly. Ug gisultian ta ni Pastor Lee sa samang pulong nga kinahanglan natong pangitaon ang Dios nga labing gamhanan pinaagi sa tinun-anay ug kinasing-kasing nga pag-ampo. And then you can do everything through Jesus Christ. O mabuhat kayo nato ang tanang butang pinaagi sa tabang ni Hesukristo. So we need to pray for the Full Gospel, Seoul Full Gospel Church ministry activity. They coming tomorrow live here. Kung ato sabihan ko ato mga bisita, mga miyembro sa Soulful Gospel Church Missionary, ang abot sila ugma puhon. So we have a special Pentecost Holy Spirit camp next tomorrow Tuesday to Thursday. Kung aduna usab kitay buhaton nga
Pentecost, Holy Spirit nga pagabuhaton nato, sunod ugma o sunod pa jud ugma. They working with us stay 2 weeks here and around the Negros Island. So makikuban din sila kanato, magpamuhat ka uban nato sunod sa 2 ka semana, magsanyaw kita sa tulong sa Dios sa palibot sa Negros. All of us make one mind, one heart in the Holy Spirit. Kita kitang tanan mahimong usang huna-huna, usang kasing-kasing diha sa Espiritu. Miraculous signs will happen to your lives. Kung nagawin milagro mamahitabo sa atong mga kinabuhi. They came here purpose to make all church members become real Christians. Ang inungdan nga nung miagi diri atong mga bisita is mga kitang mga miyembro sa simbahan, mahimong kayo kita mga matuod nga mga Kristohanon. We pray, Father God, thank you, Lord. We have heard the message. Why God says, "Call to me." God wants to answer and help all of us. We must obey and follow His message to the Bible. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Say Amen. May the Lord